maintindihan mo naman, Johnny, yung ating judicial process, ano, na kunyari may isang suspect na drug pusher na malaking drug lord, yung aarestuhin ka, hindi ka pwedeng arestuhin kung walang mga complainant, walang mga evidences. Tapos pagdating sa korte, napakatagal, pwedeng ma-dismiss pag hindi dumating yung witness, alam mo naman yon. That further strengthen and booster the spirit of those that are involved sa drug, na hindi matakot sa may kapangyarihan. Kaya lumaki ng lumaki. And with the amount of money na nakukuha nila, they can practically buy everyone. They can buy the police, they can buy the court, they can buy local government officials. And sabi ko nga, kung hindi naging Pangulo si Digong, siguro narco-state na ang Pilipinas. Ngayon, tungkol naman dun sa mga policy niya sa economic, yung train law, ako, sabi ko kay Secretary Dominguez, it's not practical. Nag-way-sin-means kasi ako, Johnny, sabi ko, it's not practical to pass law, especially on taxation, when the economy is not strong. And I think, alam naman ito ng buong dalawigan, medyo mahina sa mga ating economy. Not because of our doing, but it is the world. Masama economy ng mundo, and pag masama economy ng mundo, affected tayo. So you're saying na hindi yung timing nung batas. Nung batas. Although I agree naman na yung income tax ng mga sumasahod ng mga citizens ng bansa, exempted yung sumasahod ng 300,000 per annum and below, okay yun. Pero kasi mawawalan tayo din ng almost 186 billion. Ang sabi ko, kung magtataas tayo ng buwis sa kuryente, sa fuel, sa petroleum products, sa mga tolls, sa mga kung ano-ano, sa telecom, kung ano lang yung nawala, yun lamang ang ating erase na revenue. Ang tawag doon ay revenue neutral. What we lost is what we gain. Ngayon, kung susobrahan mo masyado yung malilikom na pera sa batas, masasaktan na ang mga consumer. Balikan ko lang, sir, sorry, gusto kong balikan yung usapin hinggil po doon sa illegal na droga. Sabi ng ating presidente ay the war against illegal drugs in the country is far from over. Ikaw po bilang miyembro ng House of Representatives na nagre-representa ng 3 distrito ng lalawigan ng Quezon, sa tingin mo po, kailangan po ba ang additional legislative measures para palakasin po ang kampanya ng ating pamahalaan laban po sa illegal na droga? Yeah, definitely. Meron nga kami mga pending measure na nasa different committee kasi intertwining yan, Johnny, hindi naman isang committee na yung katulad ngayon, may hearing ako ng Games and Amusement. Ang isang panukalang batas that involves one issue has to be approved by other major committees. Lalo na when you talk of punishment. So pupunta ka na sa Committee on Justice. Kung ma-involve mga local officials na involved, pupunta ka sa local government. Pagdating the corruption, pupunta ka sa Committee on Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon namin. So, masalimuot ang proseso, but it is being done right now. So, ongoing na po yung mga legislative measures na yan. Yeah. Okay, may binanggit po kahapon ang ating presidente na in the coming days ay magsusumiti po ng kahilingan ng Executive Department para po doon sa passage ng legislative measure kaugnay po doon sa tax reform packages. Meron ka na pong idea dito sa binabanggit kahapon ng ating Pangulo? Gusto nilang ituloy yung train 2
Nasa train 1 na tayo. Eh, ang opinion ko nga dyan, wag muna tayong gumawa ng additional burden sa mga taxpayers habang masama ang economy. Okay. Ngayon, ang ikakatwiran nila sa akin, paano yung mga ating build, saan tayo kukuha ng pera? Ang sabi ko, umutang tayo. And kasi ganito yung Johnny, maglalagay ka ng infra at tulay sa isang lugar. Katulad ng aking pinopropose na buksan mo yung Pacific Corridor sa Quezon. Pag yan binuksan mo, nilagyan mo ng kalsada, nilagyan mo ng tulay, nilagyan mo ng lahat na major infra, ano ang kabuntot niyan? Development. Correct. Naglalagay na dyan ng mga malalaking housing project, nandiyan na yung maglalagay ng factory, eskwelahan, business center, lahat yan magbabayad ng buwis. Correct. So you're talking of right investments. Well, yeah, in a way, gano'n na nga yun. But as what I'm saying, kasi kuminsan, yan naman ang isang bane ng maging executive Johnny, Hindi nakalapat yung paa mo sa lupa, Hindi nila naman naintindihan yung problema sa kabaranggayan, sa kanayunan. At, yung ibang mga high executive dyan, graduate na magagaling ng Wharton, Harvard, ano-ano. Ang problema, nakakalimutan po yung ground level. Yung tunay na sitwasyon sa barangay level. Maaari yun, napag-aralan mo will be good in the country where you study. Pero pagdating dito, iba ang takbo, iba ang tempo. At gaya na sinabi ko, hahakbang ko ng konti, yung federalism. Ano ba ang federalism? Bibigyan mo ng iba yung power ang local government. Paano? Lalakihan mo ang share. Yung dating era ngayon, lalaki. Mas malaki yung share nila. Yun. Tama pa rin yun. Ang point ko, so you share, you collect taxes, you allocate the project, pero ang masakit na parte, hindi nagagastos. Hindi natin magagastos. Alam mo, Johnny, bago magsara itong tanan, ito almost 1 trillion na naman ang... Yung unprogrammed funds. Hindi yun. Unspent appropriation. Unspent. Ito naman, namana pa natin ito nung panahon ni Pinoy na napakalaki ng hindi nagastos during their time. Tapos itong unang magdadalawang taon ni Pangulong Digong, ganun din. Sir, alam ko, ikaw ay dati committee chair ng oversight, Ano po yung mga naging pangunahing dahilan kung bakit may gantong kalaking bulto ng pondo na hindi po nagamit? Mali yung disbursement. Okay. Na yung pera na pupunta sa executive offices, nandito sa mga national government, hindi na-download sa local, sa probinsya, sa munisipyo, sa barangay. Yun ang problema. At kung magagawa natin yung tamang downloading ng government funds, maybe we don't have to change the government. So hindi mo na kailangang unitary form of government to federal system of government. Kasi kung hindi din yung baguhin yung pag-download ng government funds, yung allocation of government funds, hindi rin magkakaroon ng trickle down yung pagbabago. Doon sa mga ahensya ng gobyerno na napakaayos mag-implement, wala rin mangyayari. The same scenario. But personally, you are in favor of a federal system of government? Ang masusing nakapag-aral niyan ay si Governor. Yeah. And I have to admit something that totally alien pa ako dyan. And I'll have to do some further study with guidance from those that are knowledgeable. Mahirap naman na magsasalita ako ng mga bagay na hindi ko naman talaga napag-aralan mabuti because alam mo naman John, hindi naman sa pagmamalaki, sa tagal ko na sa politics, pag may sinabi akong isang bagay that is politically in nature, paniniwalaan ay baka mali yung sinasabi ko. Kaya
Tama ka po Pag-aralan dyan. ako talaga Kaya nga po sir, ako'y nagtataka kung bakit may ilang mga individual na kung saan ay nagsasalita at taasan tinututulan itong panukalang Federal System of Government, where in fact, hindi pa nila nababasa kahit isang pahina nung draft Federal Constitution drafted by the Consultative Committee. Pero at least kayo po sa bahagi ninyo ay naging napakatapat ninyo na aminin ng isang katotohanan na kinakailangan pa yung kaukulang further study doon sa panukalang Federal System of Government. Pero kung sakali man po ba na magtagumpay itong Federal System of Government, sa tingin nyo, paano po ito magagamit sa pagpapaunlad pa ng lalawigan ng Quezon? Well, then you go back to the basic. Nandun pa rin. Kasi sinight ko na, Johnny, yung proseso na nakita ko ang weakness ng system. Alam mo, kung elected official ka, yung learning curve is very important. Kung ikaw ay nagpresent ng kandidato at nanalo ka, and then, gaya nga sinabi ko, sa susunod na election, malapit na, no? Tanungin ninyo, bakit mo gustong ipaliwanag mo sa bayan bakit ka tumatakbong sa pwestong ito at ano ang gagawin mo kapag ikaw ay pinagbigyan ng taong bayan na mahalal. We don't have that eh. Marami pong mga politiko hindi makakasagot kung ganyan po ang inyong katanungan. Ang gagawin nila ay di yung standard na bibigyan ko kayo ng trabaho, mawawala ng magugutom, pag-aaralin ko kayo, paano? Motherhood statement, ano po? Kaya pag gano'n ng gano'n, sabi ko, toro, i-analyze natin, pag-aralan natin thoroughly yung mga tatakbo at masusi nating tanungin, ba't ka tatakbo? Ano ang programa mo? Ngayon, pag sinabi niya, ito ang gagawin ko, pag-aralan din natin, doable ba yan? Ang track record ba ng kandidatong ito ay nakakapag-deliver talaga? Kaya ba talaga isagawa niya? Yeah, that's a good point, ano po? Sapagkat napakaraming mga politiko na gusto laging lalaban pero pag nandun na sa pwesto hindi na alam kung anong gagawin at kung paano tutuparin yung kanyang mga binabanggit sa panahon ng kampanya. Kawawa naman ang gobyerno kasi basta nahalal ka, marami kang mga privileges. Binigay sa iyo ng taong bayan yung pera, dapat naman suklian mo ng tamang paglilingkod. Kung in terms of services, yun yung pangunahing nakikita natin sa gobyerno ito ngayon. Makikita natin yung mga improvement ng SSS, LTO. Nakita natin napakabilis ngayon. Sa bahagi ba ng Quezon Province, yung terms ng services, ano ba po yung plano natin? Medyo ang issue doon, partner ay Imperial Manila comes first. Ngayon, dahil sa malapit-lapit naman tayo sa kamay nila, lalo na pag ginawa na yung TR4 na hanggang Lucena na yung expressway, tandaan niyo yung sinabi ko, parang lobong hinipan ang asenso ng ating lalawigan pag nagawa na yung Manila-Malikboy. Ngayon, yung pangalawa namang phase na pinail ni Congresswoman Aleta, Malikboy-Naga na expressway, yung QBEX. Oo, yun lalo. Sisipa talaga economy ng probinsya and magkakaroon ng napakalaking opportunity yung ating mga kababayan kasi yung mga idle na lupa, magkakaroon kayo ng opportunity to develop it, make it productive, pagkat nandiyan na yung kalsada. Correct. Yung napakahalagang infra facilities na magbibigay daan para sa tinatawag nating kaunlaran. Anyway, sir, samantalahin ko yung pagkakataon because one time, if you remember, na nagkaroon tayo ng coordination na meeting by in between DPWH and the LGUs na dadaanan nitong Toll Road 4 at it was organized by the Office of Governor David J. Suarez. May binanggit ka po doon na kung sakali man sa mga darating na panahon na ikaw po ay bibigyan kapangyarihan ng mamamayan ng lalawigan ng Quezon, ay bibigyan mo ng atensyon ng development itong tinatawag nating Eastern Seaboard
na kung saan binanggit mo pa yung Western Seaboard ay maliwanag sa gabi pinakita. at yung Alam niyo, Eastern Seaboard naman ay mga madilim. kalalawigan, mga kababayan, ano? I-google mo yung South China Sea side sa gabi. At parang Christmas light ang liwanag. Mhm. Tingnan mo yung Yung bahagi ng yung Western. corridor dito sa Isla, sa Reina, yung Island Municipality, Infanta, Nacarial, hanggang sa parte ng Mauban, napakadilim. So anong Nothing. ibig sabihin po nito? Bakit madilim siya? Walang tao. Walang bahay. activities. Wala at all. Can you imagine that huge tract of land that is undeveloped? Hindi ko naman sinisisi, pero alam mo, that's a lapse of former administrations. I'm talking about presidents before. Mhm. Ang nakakita lang yan, di yung namatay na Pangulo natin, si Manuel S. Quezon, itong Aurora Corridor na yan, itong papuntang, itong tinatawag kong Pacific Palisade. Alam mo, Johnny, ha? Mga kababayan, ang lupa ng pamahalaan dyan is 160,000 hectares. Yan pong area na yan? Yeah. Ang And laki, 160,000. with that amount of land, yung lahat na walang bahay sa Metro Manila, technically, pwede mo bigyan lahat ng bahay. Kaya pala ikaw may binanggit po na maaring dumating yung panahon na zero backlog tayo para doon sa mamamayan na walang sariling tahanan. Oo, kasi, mo Johnny, ang Lucena, magkano per square meter? Ay pag doon po sa Quezon Avenue o main thoroughfare ay umaabot na po doon ng 55 to 60,000 per square Oo. meter. Itong bahay ko dito sa Forbes, 400,000 na ngayon ito. Per square meter. Per square meter. Ngayon, doon, baka 50 pesos may makuha ka. Baka mas mababa pa po. Mas mababa pa. So what I'm trying to say is, sana mahagip ninyo yung sinasabi ko, na here is an opportunity for us to relocate homeless, create economic activity so there will be employment and source of work. And then a new environment for the youth. Yung mga magsisipag-aral ng elementary, high school, college, dyan, with a beautiful atmosphere and environment. Mhm. Isipin mo yung eskwelahan mo, makikita mo yung breeze ng Pacific Ocean. Well, anyway, hindi ko naman sinasabing hindi doable yun, but I will give it a serious effort na sana mangyari. Sa mga susunod pong panahon kung By the way, on record, Ayala is there already. Mhm. Alam mo naman nyo, ang Ayala parang may dust touch yan. Pag hinawakan niya ang isang lugar, sa track record ng Ayala kung paano mag-develop, magaling yan. Magaling Nandiyan na yan. Mhm. Ano yung nakita ng Ayala na hindi nakita ng ibang negosyante? Ba't sila biglang pumasok dyan? Mhm. Ano nga po kaya ang dahilan kung bakit pumosisyon agad dyan ang binabanggit nyo ng kumpanyang Ayala? They're visionary. Mhm. Hindi ko naman sinasabi, baka pareho kami na nakikita ng itong mga Ayalang ito na ito yung opportunity mo na matugunan yung problema ng National Capital Region, yung itong worsening traffic, worsening homeless, worsening environmental problem, pollution, lahat. This may be the answer, and Ayala want to be in the forefront, so that's possible. So in the near future, yan po ang nakikita nyo na magiging massive development sa lalawigan ng Quezon, itong facing Eastern Seaboard o Pacific Ocean. Yeah. And malapit ko na. I mean, I think I am on my third hearing already. As of now, nagpa-parcellary survey na yung highway na yan connecting all the way to Aurora. Ayun, Ginagawa na yung sinosurvey na. Kasi ang pwede mo sabihin, Johnny, maganda nga yung programa mo, wala ka namang pondo. Ang dami na nga pera natin, kayang-kaya na natin gawin yan. Kaya tama po yung sinasabi ng Duterte administration na build sapagkat may sapat na pondo. Pero going to this, mga kalalawigan, all of this economic miracle na nangyayari ngayon sa atin, we owe this from
former President Gloria, and now Speaker Macapagal Arroyo. Siya ang gumawa ng BPO, siya ang nag-streamline ng OFW, siya yung gumawa ng Billionaires Club. Pag kami nagkakaroon ng foreign travel, hindi yan uuwi na walang isang investor na magdadala ng $1 billion sa Pilipinas. I can still remember yung mga platform program niya katulad ng Super Regions, Nautical Highway, Urban Beltway na hanggang sa ngayon ay patuloy na nangyayari. Ginawa niya yung roadmap to economic growth. Yan yung development roadmap ng GMA administration. Kaya tama yung ginawa namin siyang speaker. Anyway, nabanggit nyo na rin sir yan. Medyo tatalon tayo doon sa usapin ng House of Representatives. Kahapon ay naantala po ng mahigit na 1 oras ang Yung pagsisimula SONA. po ng SONA. Ano po ba yung pangunahing dahilan sapagkat medyo nagkaroon ata ng mga usapin sa hanay po ng House of Representatives? Well, ang aming intention doon ay palitan ang leadership at si Speaker Gloria Macapagal ang sumalubong sa Pangulo. I have, personally, I have nothing against Speaker Alvarez. I've known him since, kasi dating secretary yan ni President Arroyo. Secretary po ng DOTC yan. DOTC. Oo, nung araw. Okay. Ngayon, ang sa akin lamang ay, the personality of leader also depends on your people around you, advisors, consultants, lahat-lahat. And siguro ito na rin yung effect, Johnny, nung matagal ko na rin paglilingkod. Siguro yung pag nag-aral ka ng character pattern, makikita mo ba tama ba ang ginagawa mo? Ito ba sincere? Si Bebot siguro is focused on developing his district sa Tagum, but Tagum is not the Philippines. Yeah, correct. Pero sir, ito po bang pagbabago sa liderato ng House of Representatives na kung saan ay officially ang Speaker of the House na ay si Mama Gloria Macapagal Arroyo, ito po ba ay magkakaroon ng epekto sa pagiging minority floor leader mo po? Magandang tanong yan. Marami nang ino-offer sa akin. Sinabi ako na lang ang mag-majority. Isa naman binibigay sa akin appropriations. Those areas I can handle and I can handle well. At ina-entertain niyo po yung mga ganong offer sa'yo? Pinag-iisipan ko, Johnny. I still have siguro good 1 week to make up my mind, or I will retain my minority post. Sapagkat alam niyo po, nasubaybayan ko naman yung iyong political career. Doon sa panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong GMA, ikaw po ang isa sa senior economic advisors ng ating Pangulong GMA. At kung siya po ang Speaker of the House, kayo naman ang minority floor leader, ay parang sa tingin ko ay hindi maganda tingnan na magkahiwalay ng ating dating Pangulo. Okay. So hopefully within 1 week ay kayo po ay makakapag-desisyon. So it is expected na in the coming hours, in the coming days, ay magkakaroon po ng mga pagpapalit ng mga committee chairmanship sapagkat siyempre nagbago po ang liderato ng House of Representatives. Mangyayari yun, Johnny, and Oo nga. less assured naman na ang aming selection process will be thorough and transparent. At sa liderato po ng ating dating Pangulong GMA, sa palagay nyo, alin po ang pagtutuon ng pansin ng House of Representatives ngayon at sa mga susunod pong araw na sesyon ng Kongreso? Siguro we will just train first our side on 2 things, because 1 year na lang tayo and GMA cannot run for congressional seat anymore sa 2019. Tatapos niya yung kanyang 3 terms unless otherwise there will be some major change in our Constitution, charter na mawawala yung term limit. Ngunit ang sa akin lang
with this modern technology, science, information lahat, medyo dadali-dali ng konti ang implementation ng iyong mga program in terms of dissemination sa tao on what will be your focus. Along that line, gusto ko lang hagipin, baka hindi mo maitanong, yung tinatch ni Pangulong Duterte ang coconut. Yun. Ang Napakaganda. Davao at ang Quezon, kung ang Luzon ang hari ng niyog ay Quezon, sa Mindanao ang hari ng niyog ay Davao. And both of us, I think, not discussing it, share the same vision of the potential of this agricultural product. Talagang hindi harness ang full potential ng coconut. Ang sa akin lang, napakalaki ng pera natin na nalikom dyan sa levy, already in hundreds of billions. Baka magwa 1 trillion na yan. Mhm. I-harness na yan at ikalat sa mga industry that will be benefited, plus those idle land o yung mga ginawa nating coco lumber na pinuto lahat, taniman ulit yan. Yung replanting replanting. Give incentive to farmers kasi pag yan nagtanim at sinasabi nila magtatagal, mag-aantay po ako ng 5, 6, 7 taon bago yan mamunga. Eh paano po naman nakabuhayan? Subsidize. Correct. For the time being na For the pinapalaki time being na yung hindi isang pa puno ng nyog. malaki yung mga tinanim mo, bibigyan ka ng subsidy. Food subsidy, educational subsidy, health subsidy, lahat yan magagawa. Batay po sa aking pagkakaalam, sa kasalukuyan po ay nakabinbin po sa Senado yung pong guidelines kung paano babahaginin itong coco levy sa sektor ng mga magsasaka ng niyog. Ikaw po ba ay ano po ang posisyon ninyo para doon sa distribution ng nasabing coco levy fund? Well, may Supreme Court ruling yan. Yung perang yan can only be benefiting coconut farmers. Okay. Yan lang, wala kang ibang pupuntahan, hindi mo pwede yung ilagay sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. And with that ruling, i-maximize na natin. Mhm. Ikaw naman, Johnny Timo, ikaw ay based ko na Sariaya ka, ang base mo, di ba? Mhm. Pumunta ka dyan, makikita mo yung mga senior citizen na puno dyan. Senior Na tirik kandila na pagkapayat-payat na, pagkatangkad, taas-taas na tatatlo, 4 ang bunga. Kasi, number 1, yung may-ari wala na dyan. Mhm. Yung katiwala, wala na naman siya ma-harvest, pababayaan na lang yan. Walang initiative at all. Okay. So comprehensive yung akin, but you cannot do this without the support of local government. Correct po. Anyway, maliban po doon sa usapin na yan, ay binanggit po ng ating Pangulo yung kinakailangang pagpasok ng third player ng telecommunication business sa bansang Pilipinas. Ano po ang masasabi mo dito, sir? Anyone is welcome, wag lang China. Bakit po kaya? Ay national security. Okay. Hawak na nila yung kuryente, hawak pa nila ang Telecommunication. Alam mo, sa totoo lang, tinanong ko yan nung nung tinatago, nag-walkthrough ako sa National Grid. Yung war room nila, nandun yung isang area na makikita mo kung saan dumadaloy na kuryente, saan galing yung kuryente. How sensitive and complicated is the process. Ngayon tinanong ko, if I want to shut down the electricity going to this region, how will I do it? We just press this button. Technology lang talaga. No? Now, So sabi at ko, stake dito yung national Is security. that button, can that button be operated outside the country? Remote control? Sabi niya, yes. Okay, that Ayun, can be. Ngayon, may telco ka. 3 player. But let's face it, may mainframe ang Globe, may mainframe ang Smart, may mainframe yung third player. Mhm. Ako, with my apology to China, ang point ko lang is, we don't know the future. Pag nagkaroon tayo ng hostile situation, what will they do first? Cripple you.
in terms of economy and delivery of basic services. In a simple post button lang, ano? Wala akong cellphone. Wala kang cellphone. Oo, jam lahat yan. Mabubuhay ka ba ngayon na walang cellphone? Nung araw, luxury yan. Ngayon, di na. Necessity na ngayon. Halos lahat, based po sa data, Ah, mahigit po na cellphone can do 62 anything. million Filipinos ang users po ng cellphone. Ang cellphone can give you instruction on medication. Tut, 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 tut. Oy, time ko palang uminom ng gamot. Sasabihin pa niya kung ano yung gamot na iinumin. Through the cellphone can program your cash balance. The cellphone can do your... Ang daming ginagawa na. Sobra na. Ang dami nang nagagawa with this advanced smarts of science and technology. The application of cellphone becomes a major part in our daily life. Well, as a matter of fact, ang ating pong ginagamit ngayon ay cellphone din po, ano? Oo. Via Facebook live streaming. Yan po ay signal po ng cellphone ang ating ginagamit. Ano, made in China siguro yan. And speaking of China, sir, kahapon binanggit din ng ating kagalang-galang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinabi niya na good relationship with China doesn't mean na waiver to our legal rights over our territory. Alam mo, Johnny, nung nanalo ako noong 1992, naka-record yan sa plenary, I delivered a speech na sinabi ko nung makita yung langis sa malampayan, that will be a plus point na pag-aawayan sa mga darating na henerasyon. And that's happening. So you mean to say yung po ang more or less ay interest ng China kung bakit na at the rate they're kunin niya growing territory? and that industry is booming, all of them will need fuel. And where is fuel now? Noon reserve yan kasi napakalaki ng reserve ng corridor na yan, yung tinatawag natin West Philippine Sea. Sir, ano naman po ang masasabi mo doon sa kahilingan ng ating Pangulo sa Kongreso na kinakailangan magpasa ng isang National Land Use Act ang ating House of Representatives at ang Senado? Dapat. Yun na nga, that's precisely the issue that I'm telling you, na gawin natin medyo lagyan mo ng penalty yung mga lupa na hindi nagagamit. Yung kanina na nauna natin tinlakay. Kasi ang issue naman dyan, wala na yung may-ari. Yung mga heirs, nag-aaway-away kung sino magpapatakbo ng lupa. In the meantime, nakatiwangwang yung lupa. Okay. Masakit yan, may mga lupang ganyan na fertile, mayroon namang masisipag, hindi naman maganda ang lupa. Ito mayayabong, magaganda ang lupa, wala naman development. So, but that is a coordinated effort. Hindi maaaring national yan. Kailangan dyan close supervision, implementation, programming ng local government. Anyway, may isa po pong mahigpit na kahilingan ng ating Pangulo sa miyembro ng Kongreso na kung saan ay hinihiling niya na makapagpasa ng isang batas na kung saan ay ililikas sa Department of Disaster Management. What is your comment with that? Masyadong burden ang Department of National Defense na nag-handle nitong disaster issue, ano, yung pag may mga calamity. Yung President Member Rider, ang issue dyan yung quick reaction time. How fast can you respond to a disaster? And maybe with an agency dedicated for that purpose, maging resilient tayo na yung mga tao na prone dito sa mga katulad sa Quezon, tayo ay suki ng bagyo, gano'n, yung mga lindol, mga flooding, na may isang ahensya ng gobyerno na ang bilis mag-respond. Nandiyan ang pagkain, gamot, nandiyan na yung mga heavy equipment, nandiyan na yung coordinated effort. Yeah, that's a very good proposal. Okay. More or less ay natas na po natin ang mga issues and concerns na nilaman ng State of the Nation address ng ating Pangulo. Now, overall, ano po yung pwedeng maging rating mo doon sa substance at importance ng speech kahapon ng ating Pangulo? At the rate of 10, which is the highest is 10, ano po yung grade na masasabi mo? Kung ako ang chairman, well, anyway,
at the end of the day, it will be my role to assess that. And I may do that tomorrow sa press con ng minority. In terms of sincerity, I will repeat, hindi nagbabago o nagwe-wave ang Pangulo sa kanyang pangunahing programa. And 100% I share that vision with him. Talagang once and for all, dapat ma-eradicate yung illegal drugs. In terms of other areas na sinabi niya, the vision is good. It's a question of immediate implementation. Na kailangan, sinabi niya yon na pagpabagal-bagal ang aking mga kabinete, papalitan ko. Yan, sinabi niya yon. And I'm very happy with that. So that close coordination with Congress. Congress maintain its oversight function. President should be very sensitive about choosing government officials, especially in key sensitive position. And I think we're on the right track. So I'm giving him a passing grade, a grade of 100, pero I gave him a 80. Oh, gandang Yun rating yung yan. mga grade na hindi ko na nakukuha nung nag-aaral pa ako. Mabuti nga, generous ako binibigyan. Anyway, sir, alam po namin na mayroon ka pong appointment ngayon sa House of Representatives. May hearing. Pero sa pangalan po ng programang isyu ngayon, nais po namin ipahayo ng aming lubos na pasasalamat sa iyo sa pagbibigay daan po ninyo na aming makapanayam sa pamamagitan ng special live coverage ng programang isyu ngayon. At sa ating po mga viewers via Facebook live streaming, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Muli po, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Sir, thank you. Sige. Don, see you. Kain muna kayo.